Ako po, brother, dumating. po. Sige, pakibasa. Dito po. Yun, hindi ako ang humahatol. Kung may nakakarinig sa aking mga salita at hindi ito iniingatan, hindi ako ang humahatol sa kanya, sapagkat dumating ako hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ang mundo. May humahatol sa bumabali, wala sa akin, at di tumatanggap sa mga pananalita ko. Ang salitang pinangusap ko ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Yes Amen. po, yun po, bumabalik lang talaga. Bumabalik. Talaga. So, okay. Ito yung pang-anim na pwes na, di ba? Pang-anim na buwa, yung nalitan nyo dyan. Pang-lima pa. Kasi yung pang-anim pala, yung accountable, we are responsible. Pang-anim yan. Magandang naglista lang kayo kasi ako hindi naglista. Ibig sabihin kung ano lang mag-bring out sa aking, mag-come up sa aking mind. No? Kasi enlightenment din niya. No? Naghintay din tayo sa enlightenment kung anong lalabas. Ayon sa ating binabasa. Binabalangkas natin at lalabas na yun. So yung number 6 na yun, yung sinabing we are responsible, we are accountable. Yun ang pinakadulo na points po. Sino na sumulat? O nakaninig kanina? Ulitin natin. Number 1. God comes nearer to us, very intimacy, in a very intimate encounter. Bumalik nga siya mula sa kanyang pagkabuhay. Number 2, ulitin natin, yung malawak niyang pagmamahal na talaga pinapatunayan na higit sa lahat ng pag-offer. Kaya binigay niya ang kanyang anak. Higit. Hinigitan niya lahat ito, ang ating mga pag-alay. Number 3, ano yung sinasabi number 3? Yung chances. Oh, number 4. Ano number 4? Yung sinasabi, inantala mo. Inantala niya. Yung pinag-antala niya kasi mayroon siyang malaking habag, pasyensya. Okay? Number 5. Yung number 5, ano po? Pagbabalik niya sa hahatol. Yung number 5, yung last judgment niya, talagang ibabalik lang niya sa atin ayon sa ating mga ginagawa. Ang number 6, entonces, yung sa makatuwid, yung we are responsible, we are accountable. Number 6. Ito yung number 7. Okay, number 7. Idagdag ko number 7 mga kapatid. Kasi very important ito. Kasi na-mention kasi ni brother kanina by enlightenment din. May na-mention kasi ni brother kanina yung sinasabing, anong tawag yung brother? Yung kapalaran? Kapalaran ba yung brother? Brother Robert? Tayong gumagawa sa ating kapalaran ba yun? Parang ganun nga po sabi niya. Okay. Ito yung number 7. Very important ito mga kapatid. Sa Catholic Wikipedic, bilang Katoliko po, ganito to. Yung tadhana natin, yung kapalaran natin, tayong gumagawa. Sa mga protestante po, hindi. Okay, tandaan natin ito This is very wrong conception. Kasi nandyan na, dalawang verse ito, John 3:18, John 12:47-48. Sa mga protestante, hindi. Yung sinasabing, we sing out to the Lord, God is in control all of us. Control talaga. Kahit na sa iyo malayang pagpasya at wala ka daw o ikaw o ako, wala kang magagawa. Okay, tandaan nyo ito mga kapatid ito yung tono ng protestante. Control nga tayo ng Diyos. Pero sa atin, sa mga Katoliko, ang Diyos, God over in control of everything among us or over us. Ang sinabi sa Katoliko, yes po, alam ng Diyos ang mangyari sa atin at alam yung Diyos na ang ginagawa natin ngayon. But He is not allowing Himself to go over or beyond your power, which is your freedom. Sa mga protestante po, lalo ng bira exaggerated, wala kang magagawa kahit na gamitin mo yung freedom kasi yung kapalaran mo ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Hindi po yan totoo. Okay. Ang kapalaran natin, this is from God. Yes po. Tadhana natin, this is from God originally. But we can change it because of this judgment of God. By the judgment of God, He will not do His judgment outside from His requirements or criteria. This is for our good
and we do not do for ourselves here on earth. So diyan tayo babasihan. So ibig sabihin, ang kapalaran natin generally, tadhana natin generally from God and for God. Yung pumamagitna po, yung ating malayong pagpasya at hindi tayo robot na God is in control of everything. Hindi po. Okay? Mababago mo yan at may pagbabago na hinintay ng Diyos ayon sa ating kakayahang sa malayang pagpasya. Ito yung pinakahigit na ipinakaloob ng Diyos. Ipinakaloob ng Diyos ito. Pagbutihin natin ito, paghirapan natin ito, at ibabalik natin sa Kanya upang tayo magbagong at sa sinasabing, magbalik loob. Ayun, matindi yun. Ipinakaloob upang magbago o magbalik loob. So, yun po sige po, pwede kayo magtanong dito sa last na punto na nabanggit ko po. Maraming salamat po. Yun ang number 7, very important yan. Kasi maraming nagsabi, tadhana na kayo. Huwag po, hindi yan totoo sa ating katolikong panampalataya. You can change it. This is a general, there is a general kapalaran o tadhana from God and for God. We are for that. But in between, you can change it. You can change it. And that is the judgment of God. By your changes, you can do. Wow. Okay na? Marami na yun, no? 7 puntos na. Sino pang gustong magbahagi? Baka mayroon pa tayo makita na i-relate natin dito. Sige po, maraming salamat. Nandiyan pa kayo? Naririyan pa ba kayo? Excuse me. Amen po, bro. So, okay na yun, sister. Nagninilay, Ayos na. nagninilay. Oh, are you satisfied na mayroon kayong more pang kaalaman ngayon sa inyong naririnig o ay mapadaan lang kayo sa tadhana at kapalaran? Ay, kapalaran ko na ito. Huwag po ganun. Huwag ganun. Hindi yan katoliko. This is not good news. Ang kapalaran natin, gagawin natin ito. This is a cooperation with the grace of God. This is the cooperation with the grace of God because we are from God and we are for God. What is between this from God and for God? It is our conscience. It is our willingness. It is our duty. It is our freedom. Wow. Mababago natin yung kapalaran na mayroon ka o tadhana, yung sinasabi mong tadhana. Hindi yan. Hindi po yan. Yan. Kasi we are for God. Yes po. Kaya yung mga Kristiyano Pilipino, ang daming Pilipino nagdadasal. Eh bakit ganito pa rin ang Pilipinas? So, balik na naman tayo sa pamulitika. Ulitin natin ha. A good leadership, a Christian leadership, that is good politics, that is Christian politics. Pero pag hindi yan, Kristiyano ang pamulitika, ay talagang babatayan talaga ang salita ng Diyos. Now, we are not politicking, but we are proclaiming what is the good news over or for that politics. Di ba po? Kasi maraming Kristiyano yun nagdadasal. Pero bakit pa nai-guide pa sa ganyan ng pamulitika? O yun. Yung leadership. Okay? O yung paglilingkod. Okay? Pagbibigay tulong. Pagbibigay ayuda. These guys, di ba? Lahat these guys ito, di ba? Ang pagbibigay tulong, pagbibigay ayuda. These guys, ba? Christian doing na sana iyan. Christian act na sana yung pagbibigay tulong. Tapos hindi man maka-Kristiyano. Pamulitiko man. Na self-interest po. Yung politika na self-interest. Vested interest. Okay po? So, klarado ba ito? Wala. Mahilig kita tayo mag-relate. Inirelate ko lang ito mga kapatid. Ayon sa ating mga halimbawa na madali nating maintindihan kasi gusto ko